Breaking news, inilabas na sa media ang grupo ni Pastor Apollo Quiboloy matapos ang matagal na panahon ng kanilang pagtatago. At ang kanyang mga kasama, pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan. No? Kanina makita nyo kung mga mugshot, medical, sinunod po ng PNP ang proseso hingil dito. So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa na lang isa-isa ko sila yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Pastor Apollo C. Quiboloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanias. Okay? Okay na po. Pakilabas na lang, Jean, please. Thank you. Thank you very much. At nilinaw din ng PNP kung sumuko nga ba o nasa koti ang grupo ni Quiboloy. Sa videong ito mapapanood natin ang paglilinaw ng PNP sa pagsuko ng grupo ni Quiboloy. Ayon kay Secretary Abalos, kwentong kotsero umano ang pinapakalat ng kampo ni Quiboloy hinggil sa pagsuko nito. Galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun na nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he is surrendered. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At eto lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law to this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, ito harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, marami panlilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paano ilang beses kami pinigilan si General Torre. Marami. So I think, babaliktarin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok. Kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Nick, siguro you can give the details. As the Secretary have said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay
mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So, our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap na ating mga kapulisan. So ang ending na lang namin is, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila, baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, na binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang standoff, because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglolokohan na rin tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresent na sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga polis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So, na-realize sila, big blunder. Talagang, kuha ko lang don't take it against me, but it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang, mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options, but there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. That's how it works, no? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan, eh. Ang nangyari po, it's maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung namin yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandoon. Meron kami ang laki ng possibilities about 80 to 90% because yung intelligence mo andito, we were monitoring. Then when we entered on August 24, of course, nandito yan, yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloko kami, ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwede pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya, na sasabihin, sige, mag-surrender, may surrender filler, up to the time talaga, paulit-ulit yan. And, tas they file a case, then of course, nahanahabol kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And that's yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ulan. Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkaka-problema kami. Itatakas talaga lang. You know what happened September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may gano'n. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusutan tayo dyan. So paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, na hindi na namin that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin eh. Sabi ni Nick, we will put a pressure and then give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang That's the last term that na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi maraming buhay ang mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel. And since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdaga mo na nandun talaga. And na lalo kami na-convince na nandun talaga siya.
Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock the door, yung place na yun, hindi ka makakalabas. Sarami namin security. We put 2 directorates there to make sure na talagang gwardyado ay as General Alinsangan na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, nandun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may 2 nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo pa kami mga kaso pa tayo ma-file against these people. Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act on about surrender that they so many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you'll see, we use mga different equipments. We use yung ground penetrating radar. We use a sonar. Up to now, of course, we know meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. It has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng ano natin. And we're get so seryoso talaga si Nick Toritoso. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pagka may namatay ng inosente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung na talagang itong guidance ng Presidente natin, human rights. Preserve human life ang natin. So, yun po. Ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days, but at the end of the day, with of course yung guidance sa SLG, you have to inform SALG. Anong sabi lang namin sa SALG, talaga it's a really good, it's a really a pressure sa atin na talagang, make or break it. But we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 80% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time we started there, yung June 10, alam na namin doon. And there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence natin. What makes us harder is yung buhay lang talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, ito na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National. Of course, the President's well-informed kung ano po yung nangyayari and ang guideline talaga niya to make sure talaga na ma-implement to. Walang above the law. Yun lang po yung gusto natin. So, yun na po. Maraming salamat po. Panuorin naman natin ang kwento ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Turion at kayo nang humusga kung sino ang nagsasabi ng totoo. At mag-iwan ng comment tungkol sa videong ito. Totoo na nagtago si Pastor sa bunker at tunnel at hindi totoo na gumawa ng tunnel at bunker. The way it is now being presented nila na tama daw na nagkalkal, nagbungkal, gumawa ng iligal na pagkubkob at iligal na mga gawain at naging minero ang mga pulis. And huling bahagi ng tanong ko na yon ay hindi alam ni Nick Torre all along na nandun na si Pastor sa loob na nagkakaroon na ng proseso ng surrender and up to the final moment na siya po ay nasa custody na ng authority ng AFP at PNP, Nick Torre and Abalos were out of the picture all along. Tama po ba ang aming kuha? Ayun po ang katotohanan, no? Kasi kung sasabihin niya na ang totoo talaga, maski nga nung nag-uusap na kami ng ISAP at saka ni General Macapas, no? Initially, hindi pa po niya alam. Nung naset na, of course, si General Macapas had to call him, no? So, kasi siya yung, doon pa lang niya nalaman. Pero, even during that time, maski si General Macapas, hindi alam mismo kung saan talaga doon, no? Until we get inside. Honestly, hindi ko rin talaga alam kung saan mismo doon sa, compound. Kasi yesterday morning ko lang nalaman na nandun siya sa compound. And nagbalik siya doon sa compound. And si General Macapa, si Colonel Ruiz, no, nandun lang sa Anipay. No, hindi namin alam yung specific location niya. Nung pagpasok lang namin sa sa KOJC, no, doon pa nga kami sa Kings Chow muna. It was only later yung paalis na kami, no, nung nalaman namin kung saan yung specific location niya. So kung ano man yung nabalita, no, hindi po totoo. Kasi kung totoo yan, no, kung totoo yan na may tunnel, yung nagsabi niyan would be clearly in bad faith kung alam niya kung saan ang location ni Pastor. Bakit ka nag-tunnel doon sa GMC several meters away from
from the exact location of Pastor Apollo Siquibolo only when he allowed himself to be picked up, no? Nag-choose kasi ng location si Pastor where he would like to be picked up, no? So, at saka yung tunnel nga niya na hinukay for how many days, wala ngang nakitang labyrinth of tunnels underneath, no? So kung sasabihin niya, alam niya kung saan yung tunnel pero hindi niya tinumbok, in bad faith yun. Bakit siya tunnel doon sa sa location na hindi naman pala yun ang real location, no?